Pinatawan ni US President Donald Trump ng 12.5% tariff ang mga produkto mula sa Pilipinas. Dahil umano ito sa mga di nalulusutang issue ng forced labor. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit. Pumirit ng panibagong 12.5% tariff ang Trump administration sa Pilipinas. Sa pahayag ni US Trade Representative Ambassador Jamieson Greer, pinarusahan ng Washington ang 60 ekonomiya, alinsunod sa Section 301 of the Trade Act of 1974. Bukod sa Pilipinas, higit 50 bansa ang pinatawan din ng 12.5% tariff, kabilang ang Australia, Brazil, China, Singapore, United Kingdom at Vietnam. Ayon sa opisina ni Greer, lumabas sa investigasyon na bigo ang Pilipinas na magpatupad ng mga pulisiya laban sa importation ng mga produktong gawa umano sa forced labor. Sa memo ng Billionaire News Channel, nagbabala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na lalong magmamahal ang cost of manufacturing dahil sa dagdag na taripa. Pero tila questionable at premature daw ang desisyon ng Amerika matapos ang latest meeting ni PBBM kay US Secretary of State Marco Rubio at ang diplomatic phone call nito kay US President Donald Trump. Only reason na nakikita ko is maaaring may raw materials tayo na ginagamit sa manufacturing na nanggaling sa forced labor. Bakit biglang after all of these two high-level diplomatic events, magkakaroon ng ganitong decision na napaka-negative para sa ekonomiya ng Pilipinas, who has been a strong and loyal ally ng Amerika? The United States remains the Philippines' largest export market. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa $13.46 billion ang halaga ng exports ng bansa sa US noong 2025. Bago inanunsyo ng USTR ang bagong patakaran, nag-expire ngayong araw ang 10% baseline tariff ng Philippine-made products na iniluluwas sa Amerika. Ito'y matapos ideklarang unconstitutional ng US Supreme Court ang naunang reciprocal tariff policy ni Trump na dating nasa 19% para sa exported goods ng Pilipinas. Sa Business 360 ng BNC, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, posible pang bawasan ng White House ang taripa. I'm confident that we are going to be able to lower it because as I talked to USEC Perry Rodolfo, there are quite a number of items that are not really falling under that category. And so this is the new tariff rules that's coming out of the United States. And I think we will be able to manage this just like we managed the 19% from the very beginning. Sa isang pahayag, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque, kinikilala nito ang desisyon ng Estados Unidos. Dagdag niya, may strong policy ang bansa laban sa forced labor na alinsunod sa International Labor Organization Conventions at patuloy nitong palalakasin ang trade relations sa Estados Unidos. Para sa agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel. Handa namang gumanti ang Canada sa panibagong taripan ng Amerika sa kanilang mga produkto. Ayon kay Prime Minister Mark Carney, posible silang magpatupad ng katumbas na hakbang kung walang mabubuong kasunduan bago ang August 19. Patuloy namang nag-uusap ang dalawang bansa para maiwasan ang lalong pag-init ng trade war. As everyone knows, on Monday, the U.S. administration announced its intention to impose the latest in a series of unilateral and unwarranted trade actions. Let's be clear about how Canada is responding. Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.